Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagtulong ng pamahalaan sa mga apektado ng pananalasa ng Bagyong Leon at Christine. Iginiit ng Pangulo ang pagtugon sa hamon ng climate change. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine at Leon sa ilang bahagi ng bansa, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa naapektuhan ng kalamidad. Ipinunto rin niya na sa panahong ito, hindi dapat mangibabaw ang kulay ng politika, sa halip, dapat manaig ang pagtutulungan. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Maririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umabot na sa 713.1 million pesos ang tulong na naipaabot sa mga naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon. Balik operasyon na rin daw ang lahat ng power generation plants, gayon din ang lahat ng transmission lines at facilities ng NGCP. Nananatili naman sa partial power interruption status ang 13 electric cooperatives sa Bicol Region, habang 67% na sa mga lugar doon ang naibalik ang supply ng kuryente. Wala na ring naiulat na shortage ng fuel supply sa Bicol Region matapos makapag-replenish ang mga retail gasoline station. Tinatayang aabot sa 1,894 na litro ng diesel at gasolina, habang 20,011 kg LPG cylinders ang naipadala na sa Bicol mula October 29 hanggang 31. Bagamat tuloy-tuloy ang tulong, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na hindi dapat magpakakampante at dapat nang mas pagtuunan pa ng pansin ang disaster risk reduction at response, lokal man o pamahalaang pangnasyonal. Giit ng punong ehekutibo, dapat pa itong pagtibayin lalo na't mas dama na ang epekto ng climate change. Dahilan para mas kailangan anyang ma-develop ang mga flood control systems matapos ma-overwhelm sa nakaraang mga bagyo. Kaya naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Pagsusumikapan din daw ng administrasyon ng pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Hinimok naman ng punong ehekutibo ang publiko na ipanalangin ang mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. Kaya't ngayong undas, bukod sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay isama na rin natin ang ating panalangin para sa mga biktima at nasalanta ng sakunang ito. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.